discover many things when we use social media for political purposes. How can we be more discerning when we are bombarded with so much political content? Everyone can be a source of information, a consumer of information, a conduit of information, or a mediator of information, because everybody gets to play a role. People are now willing to be more involved, willing to go beyond the ballot, go beyond voting. That's something we want. This is Meet the Millennials. This episode of Meet the Millennials is presented to you by Senmig Light. Get into the light life, Senmig Light. I'm Sharon Garin, Undersecretary of DOE, the Department of Energy. Kung gusto niyo po madagdagan ng kaalaman ninyo about teknolohiya sa enerhiya, please join us at Emerging Energy at CNN Philippines. Naglipan ang mga krimen at aksidente, kaya huwag magpakampante. Hulihin ang mga modus at dalawin ang mga paalala sa Presinto 5 ngayong November 23 na 2:15 p.m. dito lang sa TV5. Una sa lahat, 7 ang mananatiling at large at kasama na dyan si Saldico. Sa lahat ng natitirang akusado, ang aking payo sa inyo ay sumuko na kayo. Huwag nyo nang antayin na habul-habulin pa kayo. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Kulong na. Mga akusado sa flood control scam nakapiit na sa Quezon City Jail. Pero si Zaldico wanted pa rin. Meron din mga bagong siniwalat laban sa magpinsang Romualdez at Marcos. That is not my sister. Pangulong Bongbong Marcos nagsalita na laban sa kapatid niyang si Senator Aimee. The lady that you see talking on TV is not my sister. Nakakulong na ang 7 sa 8 inaresto kaugnay sa flood control scam. Isa